Narito na ang mga balita sa loob at labas ng ating pamantasan. Mga balitang may connect sa bawat scholar ng CMU. CMU delegates dumalo sa National Media and Information Literacy Conference. Blue Day para sa mga first-year students ng CMU isinagawa. Lungsod ng Malabon kabilang na sa MIL Pilot Cities. CMU nagdaos ng kauna-unahang Patfit Day. Mga atleta ng CMU nagpakitang gila sa 40th Local National Games. Malabon, pinarangalan para sa natatanging lokal na lehislatibo. At CMU iConnect at CMU JPIA pasok sa top finalist ng United Nations SDG Award. Narito na ang Scholar Connect. Balitang Scholar, Para sa mga scholar, ito ang Scholar Connect. Magandang araw, Malabon! Magandang araw CMU! Kami ang inyong lingkod, tagapagbalita. Sa araw na ito, ako po si John Mark Mauas. At ako naman si Divina Flores, magbabahagi ng mga maasahang balita na tiyak na kokonekta sa inyo. Para sa balitang pangpamantasan, ilang journalism students at faculty ng CMU nag-present ng research sa National Media and Information Literacy Conference 2025. Mahigit 100 participants mula sa iba't ibang universidad sa bansa ang dumalo sa naturang event noong November 7 at 8 sa Iloilo City. Kabilang sa mga delegates mula CMU, sina Dr. Enrico Chavez, Dr. Adolf Joseph Yao at Instructor Carlo Luis Candelaria at ang fourth-year journalism students na sina Divina Flores, Elisa Calios, John Clarence Tarposa at Audrey Villares. Layunin ng event na ito na mas maitaguyod ang responsableng paggamit ng impormasyon at tulungang labanan ang paglaganap ng fake news. First-year students ng CMU nagtipon-tipon para sa Blue Day 2025. Sa pangunguna ni Mayor Jeannie Ann Sandoval, formal nang pinagkaloob sa mga first year ang kanilang scholarship certificates noong November 5 sa Malabon Sports Center. Kinilala at binigyan din ng cash incentives ang mga Latin Honor graduates at alumni na nagbigay karangalan sa ating pamantasan. Tiniyak ng pamahalaang lungsod na magpapatuloy pa ang mga programang magtataguyod sa dekalidad na edukasyon at magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga Malabuenyo. CMU iConnect at Junior Philippine Institute of Accountants o CMU JPIA pasok sa top finalist ng United Nations SDG Award. Para sa iba pang detalye, narito ang konektadong balita ni Jillian Zoniega. Outstanding Organization for Partnership ng 10 Outstanding United Nations Sustainable Development Goals Award, habang ang JPIA CMU chapter naman ay kabilang sa Most Outstanding Organization for People Award. Ang dalawang organisasyon ay napili ng United Nations Sustainable Development Solutions Network Youth Philippines dahil sa kanilang youth leadership at pagsusulong ng sustainable development. Bilang karagdagang pagkilala, ang CMU iConnect at JPIA ay kabilang na rin sa mga accredited organization ng Global Youth Program o JYP. Ako si Jillian Zuniga ng Scholar Connect, naghahatid ng mga balitang scholar para sa mga scholar.
at iba pang konsihal ng Malabon. Researchers, educators at CMU students nagsama-sama para sa International Research Conference on Building Resilient Ecosystems 2025. Ginanap ang event nitong November 24 at nagtapos ngayong araw. Ito ay may temang cross-sector collaboration and policy frameworks for sustainable development and social progress. Ang naturang event ay pinangunahan ng Northern Metro Center for Research, Training and Development Corporation, katuwang ang City of Malabon University. Layunin ng programa na pagbuklurin ang mga napiling fourth-year CMU scholars na nagbigyan ng oportunidad na maipresent ang kanilang research hindi lamang sa lokal, kundi sa maging sa international stage. CMU athletes nag-uwi ng mga medalya sa 40th Local Colleges and Universities Athletic Association o LCUAA National Games. Ginanap ang 40th LCUAA National Games sa City College of San Jose del Monte, Bulacan nitong October 19 hanggang October 25. Nasungkit ng CMU Women's Volleyball Team ang gold medal. Hinirang bilang MVP si Mary Rose Aboga at Best Outside Hitter naman si Jessa Ann Pormesilye. Nagkamit naman ng silver medal si Revilian Redulla sa 100 meters hurdles at nasungkit ni Maria Cristina Lubina at Tristan Reyes ang silver medal sa larangan ng chess. First runner-up naman ng CMU Men's Basketball Team. Nagpahayag ng pagbati ang CMU sa atletang nagbigay ng karangalan sa pamantasan. CMU nagdaos ng kauna-unahang culminating activity para sa subject na pot feet. Nagpakita ng husay at talento sa pagsasayaw ang mga first at second year students ng City of Malabon University sa ginanap na Pot Fit Day nitong November 19. Nag-perform ng cheer dance sa mga first year habang hip-hop dance naman ang inihanda ng mga second year students. Ito ay bahagi ng practical test at output ng mga estudyante para sa kanilang finals sa first semester. Ayan, partner, no? Ayan, alright. Nabanggit kanina na may mga CMU delegates na naisama sa Iloilo City. And syempre, isa ka na doon. Kumusta naman yung experience? Tama ka dyan, partner, no? Kasama ko dyan, syempre, si Sir Carlo Luis Candelaria, si Dr. Enrico Chavez, si Doc Joseph Yao, at syempre, ang tatlo nating classmates na walang iba, kundi sila Audralyn, sila Torposa, sila Elisa Calios, kung saan kami yung nag-represent ng City of Malabon University sa Iloilo para i-present yung mga thesis. O, diba? At syempre, masaya sa pakiramdaman, no? Kasi nakasakay ka na ng airplane. First time. Yes. Bukod sa first time, free, di ba? Free yung transportation. Wala kaming binayaran, provided siya ng Malabon LGU. At syempre, sobrang saya. Kasi bukod sa nag-present ka na doon, natuto ka pa. Tama ka dyan, Diba? partner. Saan? Sa Iloilo, syempre. Saan? About sa MIL. Yan, And tama syempre, ka dyan. isang malaking karangalan yun sa inyo na nag-represent kayo ng inyong thesis or study na kung Yes. saan naipakita nyo sa ating mga nasa Iloilo doon sa university doon. Tama ka dyan, At natutunan nga natin, na dapat marunong tayong mag-disseminate ng information ng responsable, matalino, at yan ang natutunan ko sa topic na media literacy para maiwasan natin yung mga fake news, di ba? Tama ka dyan. At para naman sa balitang panglungsod, Malabon City isa ng ganap na Media and Information Literacy o MIL Pilot City. Para sa iba pang detalye, narito ang konektadong balita ni Kylie Nicole Mariano. Cultural Organization o UNESCO, formal nang napabilang ang Malabon sa MIL Pilot Cities nitong Oktubre. Isinagawa ang online launching kasabay ng pagdiriwang ng World Cities Day at Global MIL Week. Pinangunahan ni Malabon City Mayor Jeannie N. Sandoval ang pagpapakilala at presentation ng MIL initiatives ng lungsod. Isa rin sa naging panelist sa roundtable discussion ay si City Administrator Dr. Alexander Rosete kung saan tinalakay niya ang mga inihandang programa ng lungsod tulad ng MIL Hubs, Mobile Learning Caravans, Community Workshops,
offline MIL materials para sa mga walang access sa internet at marami pang iba. Sa pagiging ganap na MIL Pilot City, mas matutulungan ang mga Malabueño na maging matalino at mapanuri sa mga impormasyon, lalo na sa social media. Ako si Kylie Nicole Mariano ng Scholar Connect, naghahatid ng mga balitang scholar para sa mga scholar. Mga natatanging individual at institusyon sa lungsod ng Malabon binigyang pagkilala sa 40th Gintong Parangal 2025. Mga natatanging Malabueño na may malaking kontribusyon sa larangan ng edukasyon, propesyon at serbisyong publiko ang tumanggap ng parangal sa naturang event noong November 16. Hindi po yan December kasi November pa lang ngayon. Ito ay pinangunahan ng katiwasayan para sa mamayan o Kasama Incorporated. Katuwang ang pamahalaang lungsod ng Malabon. Kasama rin sa seremonya sina Malabon City Mayor Jeannie N. Sandoval, Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at si GMA Network Chairman Attorney Philip Igozon. Kabilang sa mga tumanggap ng parangal ay ang mga Latin Honor Awardees, Bar at Board Passers at International Awardees na nagbigay dangal at inspirasyon sa lungsod ng Malabon. At syempre sa ating bansa, tumanggap din ang City of Malabon University ng parangal bilang isa sa mga natatanging institutional partner. Manatili lamang konektado sa ating programa para sa mga susunod pang mga balita. Magbabalik ang inyong himpilan na naghahatid ng mga maasahang balita para sa mga scholar. Scholar Connect! Malabon LGU pinarangalan para sa natatanging lokal na lehislatibo. Isang malaking karangalan para sa lungsod ng Malabon ang Exemplary Performance Local Legislative Award sa ginanap na Urban Governance Exemplary Awards 2025. Ito ay bilang pagkilala sa maayos, mabilis at makataong serbisyo na umiiral sa ating pamahalaan. Ang tagumpay na ito ay bunga ng mahusay na paggawa ng mga pulisiya ng sangguniang panglungsod sa pangunguna ni Mayor Jeannie N. Sandoval, Vice Mayor Edward Nolasco, mga konsehal at iba pang opisyal na sumusunod sa 5 pillars of development: economic environment, climate and environment, economic transportation ordinance, social protection, human development at infrastructure development. Registration para sa Malabon Ahon Blue Card para sa mga working students binuksan na. Ang bagong proyektong ito ng lungsod ay lalong magbigay ng tulong pinansyal sa mga kwalipikadong working students bilang suporta at pagkilala sa kanilang pagsisikap. Bukas ang aplikasyon sa mga residente ng Malabon, 18 years old pataas at kasalukuyang enrolled sa anumang bachelor's degree na kurso. Hindi naman kabilang sa mga kwalipikado kung kasama sa 100% scholar ng alinmang pampubliko o pribadong programa.
at kasalukuyang Malabon Ahon Blue Card holder. Para sa mga aplikante, kumpletuhin ang mga sumusunod: Certificate of Enrollment, Certificate of Employment, valid ID na may patunay ng residency, at voters registrations. Maaring mag-register sa pamamagitan ng QR code o link na makikita sa Facebook page ni Mayor Jeannie Ann Sandoval. Bukas ang registration mula November 5 hanggang December 31, 2025. Barangay Potrero hinirang na first runner-up sa search for 2025 Best CTS Community at Special Award for Sustainable Circular Economy. Matagumpay na kinilala ang Potrero bilang isang zero waste na barangay sa tulong at suporta ng Community Empowerment Through Science and Technology o CEST program ng DOST-NCR sa pamagitan ng tamang waste segregation, paggamit ng bioreactors para sa biodegradable waste, compost donations at pagbabawal ng mga paggamit ng single-use plastics ay nakabuo ng epektibong waste management system ang barangay. Malaking tulong din ang kanilang proyektong Tingi-Tindahan, e-bikes para sa pagpapanatili ng kalinisan at AI-powered environmental monitoring para mabawasan ang basura at mabigyan ng hanapbuhay ang mga residente. Isang magandang halimbawa ang inisyatibo ng Barangay Potrero para sa pagpapunlad ng kalinisan sa lungsod ng Malabon. Vice Mayor Edward Dulasco nagbukas ng libreng botika para sa mga Malabuenyo. Layunin ng programang ito na bigyan ng libreng gamot ang mga Malabuenyo, lalo na ang may mga maintenance, nagpapadialysis at nangangailangan ng pangunahing gamot at vitamins. Kinakailangan lamang na magpakita ng bagong reseta at valid ID. Bukas ang botika tuwing Biyernes, 9 a.m. hanggang 11 a.m. at matatagpuan sa opisina ni Vice Mayor Nolasco sa 6th floor ng Malabon City Hall. Hinihikayat naman ng lokal na pamahalaan ang Malabuenyos na magparehistro na sa PhilHealth Yakap Gamot Program para sa tuloy-tuloy na libreng access sa gamot para sa mga benepisyaryo. Para muli sa balitang pangpamantasan, CMU Coral pasok sa Grand Finals ng TV5 Tinig ng Pasko School Choral Competition. Para sa iba pang detalye, narito ang konektadong balita ni Rio Agapito. Sa Cluster 1 semifinals at muling lalaban para sa Grand Finals. Kabilang sa naglaban-laban ang mga kalahok mula sa Ateneo Manila University, Infant Jesus Academy, Jose Rizal University, Colegio de Santa Teresa de Avila, Marikina Science High School, FEU Roosevelt Marikina, St. Louis College Valenzuela, Quezon City Science High School at Quezon City University. Gaganapin ang Grand Finals ng Choral Competition sa December 6 sa Gateway Mall 2 Cubao, Quezon City. Ako si Rio Agapito ng Scholar Connect, naghahatid ng mga balitang eskolar para sa mga eskolar. Okay. Pinning and lighting ceremony ng College of Business Administration is sinagawa. Matagumpay na idinaos ang seremonya nitong November 14 sa Malabon Sports Complex para sa mga estudyanteng sasabak sa internship. Para sa fourth-year students ng CBA, isa itong simbolo para sa kanilang paghahanda sa panibagong yugto bilang ganap na professional sa hinaharap. Dumalo rin sa event ang mga magulang at kapamilya ng mga estudyante na nakakabit o nagkabit ng kanilang mga pin. Present din sina Mayor Jeannie Ann Sandoval, University President Dr. Glenn B.V. De Leon at iba pang konsehal ng Malabon. Educational tour para sa mga estudyante ng Civic Welfare Training Services o CWTS isinagawa. Naghatid ng kakaibang learning experience ang CMU National Service Training Program o NSTP para sa mga estudyante. Dinanap ang educational tour sa Sherpan Resort and Ecology Park sa mataas na Kahoy, Batangas noong November 17. Layunin ng activities na palakasin ang civic responsibility, disaster preparedness, leadership at teamwork.
alinsunod sa Republic Act 9163 o NSTP Act of 2001. Nagkaroon din ng iba't ibang team building challenges at naturuan ng mga estudyante ng CPR training, first aid at water survival na mahalagang kasanayang maaaring magagamit sa panahong kinakailangan. CMU English Society nagsagawa ng kanilang kauna-unahang theater play o Teatro Edukado. Nagpamalas ng kanilang husay at galing sa pag-arte, pagsayaw at pagkanta mga mag-aaral mula sa Bachelor of Secondary Education, major in English 2A at 2B sa ginanap na Teatro Edukado sa CMU Hall. Ginawaran ng Best Theater Play Production Award ang BSE English 2A sa kanilang theater play na pinamagatang Yugto, ang alab ng entablado, na nagbigay din ng nagbigay din ng individual awards para sa ibang kalahok. Layo ng Teatro Edukado na maging instrumento sa pagpapahalaga, pagkatuto at maipakita ang talento ng mga estudyante lalo na sa larangan ng sining. CMU College of Computer Studies lumahok sa 40th University of Makati's IT Skills of Olympics. Nagpakitang gilas ng problem-solving skills at nakiisa sa mga challenging activities ang the CCS IT Elites ng City of Malabon University sa naturang kompetisyon nitong November 21 sa University of Makati. Ang nasabing kompetisyon ay kinabibilangan ng mga first year hanggang fourth year students ng College of Computer Studies. Ang IT Skills Olympics ay naging bahagi ng paghubog ng kanilang pagkakaisa, pagtutulungan, dedikasyon at pagpapalawak ng kanilang mga kakayahan sa information technology industry. First-year students ng College of Arts and Sciences lumahok sa kauna-unahang educational tour. Nilibot ng 80 CAS freshman students kasama ang ilang faculty ang ilang makasaysayang lugar sa Intramuros, Luneta at the Mind Museum sa Taguig noong October 28. Layo ng tour na magbigay ng real-world learning opportunities na hindi lamang nababasa sa libro, kundi nararanasan mismo sa makasaysayang lugar. Tampok din ang iba't ibang uri ng interactive science and technology exhibits, kabilang ang life-size dinosaur displays, physics and robotics stations at mga gallery tungkol sa cosmos at earth science. Ayan partner, grabe talaga ang husay ng mga CMU students, hindi lamang sila dito sa loob ng ating pamantasan, kundi sa labas din. Tulad nga na nabanggit natin kanina, na itong mga CAS students ay lumabas sila para mag-tour sa museum kung saan nakita nila yung mga makasaysayang image ng Pilipinas. Tama ka dyan. Pilipinas! Sa totoo lang, pumunta rin sila sa iba't ibang lugar ng Manila. Ano Saan yan? ito yung mga sikat na mga lugar sa Intramuros, Luneta, at sa iba pa. And syempre, grabe rin talaga yung mga experience ng mga first year students ngayong taon. Na hindi natin na-experience noon. Kasi mga pandemic baby tayo. Oo, ang swerte nila ngayon. At hindi lamang yan, partner. Kanina nabanggit din natin na itong CMU Coral, lumabas sila. Nag-join sila sa competition ng TV5 na Tinig Pasko School Choral Competition na kung saan ay nakapasok sila sa Grand Finals. Di ba? Nakaka-proud naman yung mga CMU Kaya students. palakpakan natin yun. Yes. Proud na proud din kami sa mga CMU Choral na nag-represent sa ating university. At dahil dyan, at iyan ang hatid naming mga balita sa linggong ito. Muli ako ang iyong lingkod, tagapagbalita. Ako si John Mark Kumawas. at ako naman si Divina Flores. Muli ito ang himpilang tiyak na may connect sa inyo. Manatiling konektado sa programang totoo. Parang naputol ka doon Ulat. Manatiling konektado sa programang totoo. Scholar Connect. Balitang Scholar para sa mga scholar.